Babala, naglalaman ng temang karahasan at horror. Kung sensitibo ka sa mga kwentong may halong panggagahasa o matinding emosyon, mag-ingat sa pagbasa. Hindi ko inaasahan na ang alok na iyon ang maghuhubog ng natitirang bahagi ng buhay ko. Nakatayo ako sa harap niya sa maliit na sala ng bahay ni Tita Alba. Ang ilaw ng lampara parang sinisikatan ang mga linya sa mukha niyang hindi ko lobos na naiintindihan. Mabait, maasikaso, may mahinhin na ngiti, pero may ibang bagay na umiikot sa mga mata niya na parang anino na hindi ko maalis kahit pilit kong umiling. Lara, sabi ni Attorney Gio ng dahan-dahan, hindi ito tungkol lang sa pera. Kailangan kitang protektahan. Kailangan kong gawing opisyal ang pagiging kasama mo. Bago ako magsimula, kung gusto ninyo ng mga ganitong kwento, manatili hanggang dulo. Kung tumatak sa puso ninyo ang mga kwento ng katotohanan at sakripisyo, mag-subscribe at i-like ang channel. Makakatulong iyon para makarating pa ang iba pang salaysay. Sabi nila, dapat may distansya kami, abogado at kliyente. Pero hindi ganoon ang nangyari. Pagkatapos ng isang gabi na hindi ko makalimutan, dinala ako ni Gio sa lungsod, pinirmahan ako ng mga papeles at inilahad niya ang mga kondisyon na pinalambot ng kanyang pangungusap na parang lambing. Tutulungan niya ang pamilya ko, may bubukas na bank account, mababayaran ang utang sa munisipyo, sasakyan, at ito ang pumukaw sa akin, panandali ang katahimikan mula sa mga taong nagbabantang tanggalin ang aming kabuhayan. Sa papel, ang lahat ay simple. Siya ang mag-aalaga, ako ang kanyang kasama sa publiko. Sa puso ko, ganap ang pag-asa. Hindi ako bobo. Alam kong may nangyayari sa baryo bago pa man dumating si Gio. May sunod-sunod na pagkamatay na hindi maayos na naipaliwanag. Mga lalaki na natagpuang wala na lang, isang dalagang natagpuang parang naglakad palabas ng gubat at hindi na umuuwi. Sabi ng ilan, kinaladkad ng malilim na nilalang. Sabi naman ng iba, kriminalidad lang. Si Lolo Rel, na may buntot ng mga alamat sa kanyang bibig, tahimik na nag-iingat ng mga lumang kwento. May linya ng sumpa na umaagos sa dugo ng ilan, sabi niya minsan, habang pinapahid ang palad ko sa kanyang halamang gamot. Pero hindi siya basta sumpa lang. May halong tao, may halong galit. Sa simula, parang milagro ang pagdating ni Gio. May ngiti siya sa harap ng mga tao, may pagbibigay ng mga abiso sa munisipyo, mga tseke na walang sagabal. Ginawa niya akong kasama sa maraming bagay. Naglakad kami sa palengke, pinaupo niya akong kumain sa ilalim ng payong ng kanyang kotse, pinapakinggan ang mga plano ko para sa pamilya. Mahal niya raw ang kultura namin, ang pagkain ng nanay, ang mga awit sa baryo. Napakaganda ng lahat kapag siya ang kasama. Ang mundo ko ay nagkaroon ng liwanag na hindi ko naramdaman noon. Ngunit, unti-unti, may mga bagay na hindi tumutugma. May mga gabi na nawawala siya ng matagal. May mga damit niya na may bahagyang dampak na hindi niya maipaliwanag. Hindi biro, parang may putik at may bahagyang tila pinahiran niyang pula. Sinabi niya na trabaho yun, isang kaso sa probinsya na nagulo, mga old wounds na lumabas. Naniwala ako dahil kailangan ko siyang paniwalaan. Kailangan ng pamilya namin ng mga checks at ngiti niya sa harap ng iba. At kailangan ko ring maniwala sa sarili ko na may pag-ibig kami. Hindi ba dapat ganon kung minamahal ka ng isang taong may pera at posisyon? May isang gabi, nagising ako dahil may nahulog na parol sa balkonahe. Lumabas ako at nakita ang ilaw ng buwan na naglalaro sa damo. Malamig ang hangin, may bango ng hilaw na damo. May kumatok sa bintana, si Ate Mia, may luha at takot sa mga mata. Lara, bulong niya, hindi ko alam kung may dapat kaming sabihin kay tita. May nagsabi sa palengke na may nakita siyang lalaki na umiikot sa lugar kung saan huling nawala si Aling Delsa. Mamaya, nadampot siya pero hindi kumikibo. Sabi ng mga lalaki, malakas ang ngingit ng hangin. Para siyang hindi normal. Hindi ko matandaan kung paano namin napagod ang gabi na iyon. Nagpa siya si Tita Alba na ipagbantay ang bahay, ngunit si Gio, sa ilalim ng kanyang malumanay na boses, ay nag-alok na siya nang magprotektahan kami. Hayaan mo, sabi niya, ako na ang bahala. May kilala ako sa pulisya, may mga paraan kami para malaman kung sino ang gumagawa nito.
Pinirmahan ko ang kontrata na iyon hindi dahil sa pag-ibig lang, kundi dahil takot ako. Takot na ang susunod na mawala ay maaaring anak ko na hindi pa namin alam na nasa akin. Ang bahay na inilipatan niya sa lungsod ay kakaiba, maluwag, puno ng mga larawang antikong nakapaglarawan ng pamilyang malinis at maayos, mga hapunan sa teres, si Gio nakabarong at may hawak na baso pero may malamlam na sulok. Sa isang kabinete, may nakasilid na isang maliit na kahon na puno ng mga lumang ngipin ng hayop. Tinikman kong hawakan, ngunit hindi ko pinilit. Mga alaala lang ang paliwanag niya at tinawag niya ang mga salita na parang sinasakyan sa hangin para hindi ko maramdaman ang bigat ng bawat isa. Nagkaroon kami ng mga sandaling malambing. Papasok siya ng tanghali para mag-almusal, may daladalang pandesal at kape. Naglalakad kami sa tabing ilog na parang magkasintahan na may mataas na pag-asa. Tinuruan niya ako kung paano magbasa ng kontrata, pinagawan niya akong mag-ayos ng mga papeles sa maliit na opisina niya at sa gabi pinapaliguan niya ako sa mga salita ng pagpapahalaga. Hindi ko lang gusto ang ilaw ng baryo mo, sabi niya, minsan habang nakatitig sa akin sa dilaw na liwanag ng lampara. Gusto ko ang dahilan kung bakit nandyan ka. Nahulog ang puso ko sa bawat pagdadrama niyang iyon. Ngunit may mga oras na hindi niya kayang sundan ang pagpapaliwanag. May mga bakas sa bintana ng kanyang opisina, maliliit na gas-gas na parang may kumatok mula sa labas gamit ang kuko. May mga punit sa kurtina na akala kong mais lang hanggang sa nakita ko ang isang maliit, malagkit na mansya sa gilid ng kurtina. Hindi ko tinawag itong dugo sa una dahil ayaw ko ngang pumasok sa isip ko ang ganon. Ngulit hindi ako hangang magparanoid. Sinabi ko kay Ate Mia at nagiging hindi komportable ang mga titig niya sa akin tuwing nakikita niya si Gio. Isang gabi, naabutan ko si Gio na palabas ng bahay habang nakakut, may sombrero pa. May lakad lang, Lara, balik agad ako. Ngulit hindi siya bumalik ng maaga. Umuulan ng walang babala. Nakaupo lang ako sa bintana, hawak ang isang tasa ng tsa ng matagal ng lamig at naririnig ko ang mga sanga na kumakalapit sa bubong. May kumatok sa pinto. Isang matandang babae, si Lola Noel, dala ang isang supot ng balanseng gamot and nagpasok siya ng isang babala. Mag-ingat ka sa nag-aalok ng ginhawa, sabi niya sa mahina niyang tinig. Minsan ang ginhawa, kapalit ay pagkalimot sa sarili. Hindi ako naniwala agad. Paano naman? Siya ang humahawak sa kinabukasan ng pamilya ko. Pero may isang pangyayari na hindi ko malilimutan. Pag-uwi ko mula sa munisipyo, nagpunta ako sa opisina ni Gio para kumuha ng mga dokumento. Binuksan ko ang isang drawer na tila hindi niya karaniwang binubuksan sa akin. Sa loob, isang maliit na panyo ang may bahagyang bahid. Hindi malinaw, parang nababad sa matandang pamumuhunan ng kulay. May isang piraso rin ng buhok, matitigas, mas maitim kaysa sa usual, hindi katulad ng mga buhok sa ulo niya. Ang puso ko ay parang pinisil. Tinanggal ko ang panyo, kinikimkim ang amoy na hindi ko maipaliwanag. Nang bumalik siya, nakita niya ang drawer. Hindi nagalit, tumingin lang siya sa akin ng may taglay na lungkot na parang may gustong sabihin. Hindi lahat ng sugat ay gawa ng tao, ang sabi niya, at ang tinig niya ay naging mababa. May mga sugat na dala ng suklam sa lahi, mga marka na lumipas na ang isang panahon lamang ang makakaintindi. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin niya. Sumagot siya ng may katahimikan. May pagkukulang sa pamilya ko, mga bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag dito. Hinawakan niya ang kamay ko ng matagal, ngunit sa oras na iyon, naramdaman ko na ang haplos niya ay malamig, hindi tulad ng dati. Paglipas ng mga linggo, lalong dumami ang mga kakaibang bagay. May mga ulat sa radyo ng pagkakawala. May mga pamasahe ng mga kaibigan niya na naglalahad ng mga panaginip tungkol sa mga nilalang na kumakagat. At may mga lalaki sa kalsada na nakikitang umiilaw ang ngipin sa dilim.
May isang pagkakataon na sumunod ako sa kanya nang hindi niya alam. Sinundan ko siya hanggang sa bakanteng lote malapit sa bangin. Nakita ko siyang humarap sa isang anino na parang babae, si Milet, na may galaw ng pagmamay-ari. Hindi siya nagalit, parang may pakikipag-usap sila na parang mag-asawa na nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. Nagpalitan sila ng ilang salita at naramdaman ko na parang may lumipas na hangin na matumal ang dibdib ko. Nang lumapit ang hangin, may katiting na amoy na parang nalagyan ang hangin ng luma at tila nagbago ang kulay niya. Hindi ako nakatakas nang makita niya akong nakatayo. Bumaling siya at ngumiti na parang may lihim. "Lara," tawag niya ng magaan. "Tayo na, baka magkasakit ka sa lamig." Ngulit, bago kami umalis, may isang matang nakasilip mula sa dilim. Si Milet, nanlilisik ang mata at tila pinapansin ako ng may galit na hindi na maitago. Hindi ako makahinga sa takot pero hindi ko rin kayang hindi sundin ang ginagawa ko noon. Nilunok ko ang takot at tinahak ang landas pabalik sa ilaw ng bahay niya. Sa umaga, nagising ako na napuno ang bahay ng tahimik na sigaw ng mga alingawngaw. Nagkaroon ng pulong sa kusina, Tita Alba, Ate Mia, si Lolo Rel, at mga salita na hindi ko inaasahang marinig. "Hindi natin maaaring itulak ito ng higit pa," sabi ni Tita. "Pero kung may susunod na mawawala, sinong sasagot?" Si Lolo Rel ay tumingin sa akin at sa kanyang mga mata ay may bigat ng lumang kasaysayan. Kung may lumalabas ito sa gabi, hindi lang basta kriminal, may mga tanda ang mga biktima. Hindi ko inusisa ang mga tanda, mas pinili kong manahimik. Ang bagay na kumukulong sa loob ko ay hindi simpleng takot. Mahal ko si Gio, hindi iyon mababago. Ang mga araw kasama siya ay nagbigay ng mga sandaling ako'y nabuhay ng totoo. May haplos ng kamay niya sa likod ko, ang pag-aalala niya kapag ako'y may sakit, ang pag-alay niya ng seguridad sa mga papeles at tseke. Ngunit ang gabi ay may ibang kwento. May mga pagsanib ng ilaw at dilim sa mukha niya na hindi ko maintindihan. At sa loob ng kahon sa ilalim ng kama niya, isang maliit na supot na may amoy na hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko pa nasusumpungan ang buong katotohanan. May mga taong nasasaktan sa paligid namin. May mga pahiwatik na parang dumudugo sa bawat pag-ibig na aking ibinibigay. Natatakot ako na baka ang pag-ibig kong pinagkaloob sa kanya ang magiging dahilan ng bagong sugat sa bayan. Ngayon, nakaupo ako sa maliit na lamesa sa kusina ng bahay namin. Hawak ang isang lumang litrato ni Gio kasama ang pamilya niya, mga ngiti, mga komplikadong mata, at nagbabalak kung may lihim man siyang tinatago, hahanapin ko ang katotohanan. Hindi para sirain ang panalangin niya sa amin, kundi para iligtas ang sarili ko at ang sinumang maaaring masunod. May maliit na papel na nakatago sa sulok ng drawer ng opisina niya na ngayon ay nasa mesa ko. Sa isang malamig na sulok ng sala, may kumakatok na parang ang boses ng hangin ang nagbabala. Papasok ba ako sa silid niya at hahanapin ang laman ng supot? O palalampasin ko ang isang pagkakataon na malaman ang buong pangalan ng anino na nakapaligid sa amin? Bago ko gawin ang desisyon, narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. May dumating. Isang malakas na tinig ang tumawag sa gate, may kasamang halakak. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Milet na parang naglalakad lang pero may mga mata na puno ng panukso. Sa likod niya, may ilang lalaking hindi ko kilala. Tumigil siya sa harap ko at ngumiti ng malahalimaw na ngiti. "Nagpapakilala lang kami," sabi niya, na parang nag-aalok ng prutas. "May kailangan lang kaming klaruhin kina Gio." Ang puso ko ay tumunog ng mabilis. Alam kong ang mga susunod na sandali ay maaaring magdulot ng pagbabago o lalagal ng pagkawala. Kinuha ko ang papel sa mesa, nilingon si Tita na nakatindig sa likod ko. Hininga ako ng malalim at sa paghinga ko, naramdaman ko ang malamig na pagpihit ng hangin sa paligid. Para bang sinasabi ng dilim na handa na rin siyang ilahad ang kanyang lihim. Hindi ko pa alam ang buong salita ng lihim ni Gio,
Ngulit isa lang ang alam ko, kailangan kong pumili. Kailangang malaman kung ang lalaki sa litrato ay mamumuhay sa liwanag o sa kadiliman na kumakain ng anino. Tumigil ako sa paghinga ng malapit na silang pumwesto sa harap ng bahay. Ang mga anino ng mga lalaking kasama ni Milet ay dumudugtong sa mga halahakak niya. Pinisil ko ang kaluluwa ng papel sa aking palad, parang kapag piniga ko ng mahigpit, mawawala ang lahat ng takot. Ngunit ang laman ng papel ay hindi nawawala. Sa halip, parang pumapaimbulog ang bigat nito sa dibdib ko. Hindi kami iisipin na magtatagal, sabi ni Milet habang naglalakad papasok sa maliit na daan na naghahati sa nayon. May mga tanong kami at kailangan ng kasagutan. May bayayad na pagyuko ng katawan niya, parang nagpapakumbaba, pero ang ngiti niya ay tila hindi bumababa sa mga gilid ng labi. Ito ang uri ng ngiti na nagbabantang may hihigante. Taga rito kami lang, sabi ng isa sa mga lalaki, malalim ang tinig. Tumitig siya sa akin ng mahaba, sinusukat kung ako ba ay magiging mahina. Hindi namin kinakailangan ng gulo, pero hindi rin kami palulusutan. Tita Alba ay tumayo, malapad ang balikat, parang isang pader. Walang sinumang papasok dito para maghasik ng takot, sabi niya ng malamig. Bumukas ang bibig niya sa isang paraan na alam kong hindi siya magpapatalo. Kung may pinagdadalhan kayo ng reklamo, gawin ninyo sa tamang paraan, huwag dito sa bahay ng inosente. Milet yumuko ng kaunti, parang kinikilig. Inaakala ninyong inosente ang inyong sakay? Marami nang nagsabing inosente ang kanilang mahal, ngunit sakalang nila nalaman kung ano talaga ang nagtatago sa loob ng mga bahay. Tumahimik siya sandali at nagdagdag, may alam kami na kailangang ipakita at may taong dapat magpaliwanag. Nakaramdam ako ng paghinit ng pagkasuklam at galit. Sino kayo para husga? Tanong ko, hindi nagtatakip ng pahiwatig. Ang boses ko'y nanginginig, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa galit na nagmula sa kaalaman na may pinagtatagang lihim laban sa taong minamahal ko. Milet tumingin sa akin ng matagal at sa ngiti niyang iyon, ang ngiti na parang sabi mong paborito niya ang pagdurusa, may naglaho. Hindi ako ang naghuhusga, Lara. Ang bayan ang naghuhusga at kung hindi ka makikipagtulungan, bangungot ang idadagdag namin sa inyong pintuan. Sa mga mata ko, napasulyap si Lolo Rel at may mabigat siyang pinisil sa ilalim ng puso. May mga tanda ang mga biktima pag-amin niya ng mababa. Kung may maiuugnay kami rito, hahabulin namin ang totoo. Naramdaman kong parang may apoy na sumiklab sa dibdib ko. Hindi lamang ang takot niyan ang pumatak sa akin, kundi isang galit na hindi ko inaasahang sumulpot. Galit dahil pinipilit nila ang katotohanan na maliwanag sa akin nang hindi pa nila alam ang buong larawan. Hindi ninyo mauuwi ang lahat ng ito sa paniniwala ninyo, sabi ko. Kung may bala kayong magtanong kay Gio, magpakatino kayo. Huwag ninyong gawing akusado ako o ang pamilya ko ng walang dahilan. Isa sa mga kasama ni Milet ay gumala ang tingin sa paligid, sa mga bintana, sa sahig ng sala, tila naghahanap ng tagpuang magbibigay sa kanila ng katwiran. Huwag kayong magpahamak sa pagtabi sa inyong mahal, babae, babalan niya. Minsan, ang pagmamahal ay bulag. Tumulo sa akin ang isang malamlam na kaba nang maramdaman ko ang bigat ng mga titig nila. Alam kong kahit anong pagkilos ko ay maaaring magdulot ng sagabal. Kung ako'y magdudulot ng ingay, baka magalit sila at hindi naman ko kayang isipin pa ang susunod na hakbang. Ngunit hindi rin ako makakawala sa isip na may mga pangalan sa papel, mga pangalan na posibleng buhay ang nakataya. Huminga si tita at dahan-dahang lumapit sa akin. Huwag kang susuko mag-isa, anak, bulong niya, at ang malambot na hawak niya sa balikat ko ay nagpabalik ng kaunting katiwasayan. Kung may gagawin silang mali, tawagan natin ang pulis. Sandaling kinabahan ako, tawagin ang pulis, tila iyon ang solusyon, pero may nakapaloob na isla sa aking isipan na nagsasabing ang pulis ay maaaring huli o hindi sapat. At higit sa lahat, sino ang sasagot kapag ang katotohanan ay mas madilim kaysa sa batas?
Milet humungkot ng parang maliwanag na naglalaro sa sarili niyang isip. Hindi namin kailangan ng sirang usapan. Ibibigay lang namin ang pagkakataon kay Gio na magpaliwanag. Kung hindi siya darating, maghahanap kami ng paraan, sabi niya. Maya-maya'y humakbang siya palayo, nagwika sa mga kasamahan. Umalis na muna tayo, hindi natin kailangang magmadali. Naglakad sila palabas ng gate, ngunit hindi nawala ang bigat na iniwan nila sa paligid. Ang hangin tila sumingit ng mas malamig. Nang magsara ang gate, nanatili ang katahimikan na parang sugat na nanahimik. Inikot ko ang papel sa palad ko at dahan-dahang inilagay sa loob ng bulsa ng apron. Hindi ko ayang ipakita iyon sa harap nila. Hindi pa. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Tumango si Lolo Rel sa akin, mga matandang matay puno ng tanong at pag-aalala. Alamin mo, kung may dapat mong malaman, alamin mo ng tahimik. Huwag kang magmadali sa pagbubunyag kung hindi mo pa alam ang kabuuan. Sumunod akong tumayo at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto ni Gio. Bawat hakbang ay parang tunog ng kampana sa gabi ko, malinaw at kanatag. Sa likod ng pinto, naroon ang amoy ng kape at niyog na palaging naroon kapag gabi siya nagbubuo ng papel. Ang kama ay hindi pa natuyot mula sa huling gabi na kami magkasama. At sa ilalim ng unan ko, nakita ang hugis ng supot na matagal kong pinaghihinalaan. Kumapit ako sa hawakan at pumasok ng dahan-dahan. Ang kwarto ay madilim, nagmumula lamang ang ilaw mula sa bintana na nagmumula sa kalye, sumisingit sa mga kurtina. Umupo ako sa gilid ng kama at dahan-dahang binuksan ang supot. Sa loob nito, may mga maliliit na bote ng alabok, tela na may lumang amoy, ilang maliit na dahon na tila tinuyo at isang maliit na papel na nakatikal sa loob. Nang binuksan ko ang papel, tumigok ang luha sa aking mata. Mga pangalan ng mga taong nawawala at ng mga nasaktan sa bayan. Nakalista ng maayos, may mga krus sa ilang pangalan. Sa ibabaw nito, may punit na litrato, larawan ni Gio kasama ang ilang lalaki at babae sa gilid ng bayan. May isang marka sa bandang gilid ng noo ni Gio, parang isang natitirang lihim na tanda. Huminto ako, naglalakad sa pagitan ng pagkakabigla at pagkasira. Wala akong sapat na kaalaman kung paano harapin ang ganitong ebidensya. Kung totoong naging kasangkot siya, kung siya mismo ang nasa likod ng mga pangyayaring nagdudulot ng sakit, ano ang dapat kong gawin? Itatago ko ba ito at tatangkain kong iligtas siya ng lihim? O ilalabas ko sa liwanag at harapin ang kanyang muka, ang mga pahina ng katotohanan? Kumakatok ang puso ko ng may kalituhan. Mistisang ng pag-ibig at pagkakanulo ang lumubog sa akin. Nais kong umakyat sa hagdan ng dahan-dahan, ngunit natatakot ako na baka pag-akyat ko ay wala ng babaeng babalik. Biglang may malakas na pagkabagsak, parang may kumatok sa pinto ng bahay. Nang tumingin ako sa bintana, nakita kong bumababa ang anino ng isang sasakyan. Hindi ko inaasahan na darating siya ng maaga. "Lara?" Tawag ang boses na pamilyar, ngunit may halong pag-aalinlangan. Nang bumukas ang pinto sa kwarto, nariyan siya. Si Gio, basang buhok, mukha na pagod, ngunit may liwanag na nagtatago sa kanyang mga mata. Lumakad siya papunta sa akin ng dahan-dahan, at nang abutin niya ang supot na nasa aking kamay, tila nagbago ang hangin, may pagpigil sa pagitan ng aming mga puso. "Anong ginagawa mo?" Mahina niyang tanong, hindi nagalit agad, ngulit may tensyon. Hawak ko ang papel na may mga pangalan at naramdaman kong ang oras ay tulad ng isang tanikala na pumipigil sa akin. Tinitigan ko siya at sa mata niyang iyon naroon ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Takot, pagtatangka o pagsisisi. "Bakit may mga pangalan dito, Gio?" Tanong ko at ang boses ko'y nabiyak. "Bakit may litrato mo kasama nila?" Tumigil siya ng sandali at dahan-dahang umupo sa dulo ng kama. Hindi niya kinuha ang mga papel, hindi niya inabot ang supot. Ang mga kamay niya ay nanginginig ng bahagya. "Ano ang mangyayari kung ang totoo ay hindi pangkaraniwan?" Ani Gio, mabigat na nagbubunga. Ano kung ano ang alam natin ay kulang o mas malaki kaysa sa kayang hawakan ng puso? Hindi sapat ang tugon niya, ngunit sa kanyang mga mata ay may pagkasugat na hindi ko pa nakita noon. May lungkot,
na pinipilit sabihin ang isang bagay na hindi pa niya kayang ipahayag. Ang tintig ng oras ay bumilis. Ang labanan sa loob ko ay nagngangalit. Mahal ko siya, ngunit may mga sagot na kailangang lumabas. Humarap ako sa kanya ng tuwid. Kung may tama o mali, sabihin mo na. Huwag mo kaming itago sa gitna ng takot. Kung may nagawa ka, sabihin mo para malutas natin. Kung hindi ka nagkasala, patunayan mo. Tumahimik siya ng tila nag-iisip. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana at nagbago ang ekspresyon niya. Parang may desisyon na siyang kinukuha. Makinig ka sa akin, Lara, aniya ng mababa. May mga bagay na hindi mo naiintindihan at ang pag-intindi mo ay maaaring magwasak sa atin. Hindi dahil mali ako, kundi dahil hindi ka pa handa. Ang mga salita niya ay nagdudulot ng kakaibang sakit. Hindi ko alam kung ang pagbabantang iyon ay totoo o inuurirat lamang ang pagtatanggol niya. Ngunit nang tumitig ako sa mata niya ng mahaba, naramdaman kong may bahagi ng kanya ang naglalakad sa isang landas na hindi ko kasama. Sa labas, may nagbukas ng gate muli, mga anino ni Milet at ng kanyang mga kasama, mga matang nagliliyab. Ang mundo ko ay nagbukas sa 200, isa na magpapakita ng kabuntagan ng katotohanan at isa na mag-iiwan ng sugat. Kailangan kong pumili. Ngunit bago ko pa mapaikting ang pagpili, sumulpot ang tunog ng isang lumang cellphone mula sa bulsa ni Gio. Isang mensahe na tila sabay na dumobol sa katahimikan. Napatingin siya sa screen ng bibis at ang kulay ng mukha niya ay nagbago ng pabilog, parang ulap na sumaklaw sa araw. Kailangan kong umalis, bulong niya at agad siyang tumayo, hawak ang supot na dati kong tinignan. May bago, dagdag niya, hindi ganap na nagbunyag kung anong klaseng bago iyon. Hawak ko ang mga papel at ang lahat ay dumidikit sa akin, mga pangalan, mga tanda, ang ngiti ni Milet. Sa labas, malinaw ang mga anino na sila'y babalik. Sa puso ko, may isang tinig na nagsabing, kung susundan ko siya, malalaman ko. Kung iiwan ko, malamang mawawala ang lahat. Lumapit siya sa akin at sa sandaling iyon, para bang ang katahimikan ng bahay ay huminga ng malalim. Sumama ka, ani Gio. Ang boses niya punong-puno ng pag-aanyaya at babala ng sabay. Kung hindi, masisira ang lahat. Tumingin ako sa mga pangalan sa papel na dahan-dahang dumikit sa aking palad. Ang gabi ay naghintay at kasama nito ang tanong na magtatakda ng aking landas. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko'y umiikot ang mundo. Sa labas, ang mga anino ay nagliliparan sa ilalim ng ilaw ng kalye. Mga mukha ng mga taong may intensyon, hindi ng mga pagkakataon. Pinisil ko ang mga papel na parang sisidla ng katotohanan at takot. Hindi ko kayang hayaan na dumampi pa ang mga kamay nila rito. Tumayo si Gio at dahan-dahang nilusot ang supot sa ilalim ng kanyang jacket. Lumakad siya patungo sa bintana at tahimik na binuksan ang kortina. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita kong nagtipon ang mga anino ni Milet, mga mukha na parang sinadyang hinubog sa galit. Si Milet mismo ang nasa gitna, nakayuko ang ulo at nag-uusap sa kanyang kanan at kaliwa. Napakahusay niyang gumaya ng kontrol, maliit na kilos, malaking impluwensya sa kapaligiran. Lumiko siya at tumingin sa akin, ang mga mata niya puno ng isang usapan na hindi niya sinasabi. Kailangan nating umalis ngayon, pabulong niya. Hindi para takasan ng problema, para kang iligtas sa gitna ng paggamot na hindi mo alam kung anong lasa. Humawak ako sa hawak niya ng mahigpit. Ang init ng palad niya ay nagpanatag ng koonting tapang. Saan pupunta? Tanong ko. Sino ang makakaalam kung hindi kami? May isang lugar, tugon niya, maikli. Isang tao ang makakaalam mag-ayos ng mga bagay na parang ito. Hindi ko sasabihin lahat ngayon dahil delikado. Kailangan lang munang sumunod. Nagkatitigan kami, isang saglit na buong mundo ang naroroon lamang kami dalawa. Sa pinto, narinig ko ang pag-ikot ng kandado ng gate, mabilis at magaspang na mga kamay. Nag-igting ang aking mga nerbiyos. Kung hihintayin pa namin ang liwanag ng araw, baka hindi na kami makalabas. Lumakad ako papunta sa aparador, hinila ang lumang jacket ni tatay mula sa loob. Mabigat iyon sa balikat ko, ngulit parang bakal na kalasag ang dating.
Inilagay ko ang mga papel sa loob ng bulsa. Bawat pangalan ay parang kalansay sa ilalim ng bagong balat, nakikiliti at nakakatakot. Sa likod, sabay tingin ni Gio sa bintana at muli siyang bumaling sa akin. May daan kami papunta sa likuran. Dadaan tayo sa bakuran ng kapitbahay. Tatakbo tayo pababa ng ale, sumakay sa kotse ko sa kanto. Dali! Hindi ako nakasagot agad. Lahat ng boses sa ulo ko ay nag-aaway. Mata, puso, takot, pag-ibig. Sinimulan kong unti-unting maglakad palabas ng kwarto nang marinig ang pagkatok sa pinto ng gate. Malakas, may pagkautos. Bukas! Buksan nyo! Lara, alam naming nandyan! Tumigil ako sa hagdan. Tila ba may curfew ang aking dibdib. Lahat ng hangin ay pumipigil. Nakita kong may kumurap sa mukha ni Gio, ang lumang pagkaalanganin na mabilis na nagiging pilit na katiyagaan. Kung hindi ka sumama, mahina niyang sabi at tumindig siya sa pintuan, ay sisirain nila ang lahat na alam natin. Lahat. Pinikit ko ang mga mata, ang mga pangalan sa papel, mga kasamahan, mga dating kakilala, ilang pangalan na kilala ko ng mabuti, biglang naging mga bagay na maaaring magbunsod ng pananakot. Kung si Milet at ang mga kasama nila ay nagtatangkang putulin ang anumang boses na maglalantad sa kanila, hindi lang ako ang nasa panganib. Mapapahamak ang mga inosenteng tao sa listahan, mga pamilya, mga anak. Ang bigat ng responsibilidad na iyon ay tumulak sa akin at nag-udyok ng kakaibang tapang. Sa likod, sabay tingin ni Gio sa bintana at muli siyang bumaling sa akin. May daan kami papunta sa likuran. Dadaan tayo sa bakuran ng kapitbahay. Tatakbo tayo pababa ng ale, sumakay sa kotse ko sa kanto. Dali! Hindi ako nakasagot agad. Lahat ng boses sa ulo ko ay nag-aaway. Mata, puso, takot, pag-ibig. Sinimulan kong unti-unting maglakad palabas ng kwarto nang marinig ang pagkatok sa pinto ng gate. Malakas, may pagkautos. Bukas! Buksan nyo! Lara, alam naming nandyan! Tumigil ako sa hagdan. Tila ba may curfew ang aking dibdib. Lahat ng hangin ay pumipigil. Nakita kong may kumurap sa mukha ni Gio, ang lumang pagkaalanganin na mabilis na nagiging pilit na katiyagaan. Kung hindi ka sumama, mahina niyang sabi at tumindig siya sa pintuan, ay sisirain nila ang lahat na alam natin. Lahat. Pinikit ko ang mga mata, ang mga pangalan sa papel, mga kasamahan, mga dating kakilala, ilang pangalan na kilala ko ng mabuti, biglang naging mga bagay na maaaring magbunsod ng pananakot. Kung si Milet at ang mga kasama nila ay nagtatangkang putulin ang anumang boses na maglalantad sa kanila, hindi lang ako ang nasa panganib. Mapapahamak ang mga inosenteng tao sa listahan, mga pamilya, mga anak. Ang bigat ng responsibilidad na iyon ay tumulak sa akin at nag-udyok ng kakaibang tapang. Sumama ako, sabi ko ng tuluyan, at naramdaman ko sa sarili kong tinig ang isang bahagyang pagguho at katatagan magkasama. Hindi perpekto ang dahilan, hindi ko alam kung sinong tapat, pero ang pag-ibig ko sa kanya at ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan ay sapat na dahilan sa gabing iyon. Ngumiti si Joe ng bahagya, hindi isang ngiti ng tagumpay, kundi ng pag-aalanganan na tigil. Sige, dali. Ibinaba niya amin ang hagdan ng hindi gaanong maingay. Sa sala, isang kurtina ang nakatilap. Sa gilid, ang mga saklay ay nakaiba ang direksyon, tanda na may nanatili ng mahabang oras sa labas. Dama ko ang pulso ko sa leeg at ang tunog ng aking paghinga, mabilis na tambol sa dibdib. Sa labas ng pintuan ng harapan, narinig namin ang boses ni Milet, mababa at puno ng kasiyahan tulad ng nagmamalaking unggoy. Hindi mo siya matatakbuhan, Lara, huwag kang magtago. Lumiko kami patungo sa likuran ng bahay, papasok sa maliit na bakuran na pinag-uukulan ng halaman ni nanay. Mga palayok, ilang tuyong damo at isang maliit na pato na nakatago sa kulungan. Ang gate sa likod ay maliit at payak. Kinuha ni Joe ang susi mula sa loob ng bulsa at mabilis na binuksan. Ang hangin sa labas ay malamig at may halong amoy ng ulan na paparating. Parang langit ang naghuhudyat ng revolusyon sa hangarin. Nang bumukas ang gate, isang anino ang tumayo sa dinadaanan. Maliit, matangkad, mabilis ang galaw. May papasok, sigaw ng isang lalaki mula sa labas at agad na nag-ingay ang pag-usap. Nagbilis kami ng hakbang. Tumakbo ang dalawang lalaki mula sa bandang kaliwa.
maliliit na pinapabilis ng kaba. Isa sa kanila ay nagtapon ng isang bato na tumama sa gilid ng bote, nagdulot ng malakas na tunog na parang kampana na nagpapayiwatig ng paparating na panganib. Hindi pa kami nakalayo nang maramdaman namin ang biglaang pagkakahawak sa braso ni Lara. Isang kamay na malakas at mapilit. Tinapik ni Joe ang kamay at tumingin sa direksyon ng pagkakahawak. Isang lalaki mula sa grupo ni Milet ang nagpakita, nangiti sa isang mapanuksong baan. "Magsalita ka na, Lara," sabi niya, gahasan ang boses. "Para sa lahat ng mabuti, buksan mo ang mga palad mo at ipakita ang mga papel. Nandito kami hindi para pahirapan ka ng husto, kundi para ayusin ang mali. Hindi ko pinakawalan ang mga papel. Ang dugo sa aking tenga ay malakas. Ang bawat salita ni Milet ay parang kutsilyong bumababa sa likod ng aking isip. Ngunit may kakaibang katahimikan sa loob ko. Hindi takot lamang ang nararamdaman ko, kundi paninindigan. Hindi ako magiging kasangga ng kanila na naninindak sa kadiliman." "Hindi," sagot ko, parang may lumabas na tinig mula sa iyong malalim. "Hindi ko ibibigay." Ang lalaki ng grupo nilang tumawa. "Talagang hindi ba? Oy, baka hindi ka pa nakakarinig kung sino kami. Milet ang nag-aayos ng buhay natin. Hindi namin kailangan gumamit ng dahas, hindi ka naman kami gustong saktan ng walang kabuluhan. Pero kapag pinilit nyo kami, hindi kami mananatili na tahimik." Sumunod ang isang maikling usapan sa pagitan ni Milet at ng kasama. Si Milet mismo ang tumingin sa amin, mababa ang tingin, may halong pagyurak at tagnanais. "Gio," tawag niya, parang nagpapaalala ng isang lumang kasunduan. "Bakit mo siya tinutulungan? Bakit mo dala kung ano ang makakasira sa sarili mong plano?" Tumingin si Gio sa kanya ng matagal. Ang demonyong tanong sa mukha ni Milet ay parang sinubok ang loob ng bawat tao na naroon. "Kailangan ko ng pagkakaintindihan," sagot ni Gio, malalim ang boses. "At kailangan kong protektahan ang sinuman na nasa listahang iyon hanggang mapatunayan kong hindi sila dapat magtago sa dilim." Nag-usisa si Milet at naramdaman ko ang tensyon na parang kawad ng kuryente. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng protektahan. May halaga ang katahimikan para sa amin. May presyo ang paglabas ng mga pangalan. Tumatama ang bawat salita sa katawan ko. Nakita ko sa mata ni Gio ang pagod. Isang pagod na di mapapantayan ng katahimikan ng gabi. Nilabas niya ang maliit na supot at ipinakita sa amin ang mga papeles. Mga larawan na baluktot sa mga sulat, pilak na marka sa gilid, mga pangalan na tila nakaukit. Nang nakita ni Milet ang mga larawan, hindi siya tumawa. Ang mukha niya nagbago. May maliit na pagkagulat na naglaho kaagad, pinalitan ng malamig na pagpipigil. "Alam mo na pala ang mga pangalan," ani Milet, "at hindi ko alam kung nagagalak o nababahala siya. Kaya pala, inaasahan ko hindi mo ito gagamitin sa maling paraan. Pero bata ka lang sa mga larong ito." Hindi ako makatiis. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Bakit mga pangalan? Ano ang gagawin ninyo sa kanila? Nag-init ang usapan. Isa sa mga kasama ni Milet, isang matipunong lalaki na may pilak na singsing sa daliri, lumapit. "Sapat na, papalabas kami ngayon. Kung magtatalo kami dito, baka may masaktan. Ngunit kung gagawa kang malutong, Lara, hindi namin papatawarin ang sinuman." Nakaramdam ako ng matinding ginaw. Ang mga salita ni Milet ay parang bula. Maganda ang anyo, ngunit walang laman. Ngunit may isa akong pangunawa. Hindi simpleng pagsisikap ang nag-udyok sa kanila. May sinimulan sila na mas malalim kaysa galit o selos. May istruktura, may layunin. "Sumama kayo," mahina ang sabi ni Gio sa akin at dinala niya ako palayo sa gitna ng kalsada. "Sumama ka at hahayaan kitang makita ang totoo, hindi kita iiwanan." Bago kami tuluyang lumayo, isang maliit na putok ang lumundag mula sa di kalayuan, parang babala. Nagtakbuhan kami at sabay na pumunta sa kalsada kung saan naroroon ang mababang sasakyan ni Gio. Hindi bagong modelo, medyo usang pero mabilis. Sumakay kami ng mabilis. Ako sa harap, siya sa likod ng manibela. Narinig ko ang ingay ng mga gulong na timilapon sa malamig na kalsada. Ang tunog ng hangin na tila kumakabog sa mga tenga ko. Sa likod, mga anino ang nagkikiskis, mga boses na humahabol ngunit hindi agad kami natutunton. Sa loob ng sasakyan, nang humupa ang takbo, huminga kami ng sabay.
Ang ilaw ng dashboard ay nagliwanag ng pulang marka. Maliwanag ang mga mata ni Gio sa dilim, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil din sa mabigat na responsibilidad na daladala niya. May kailangan akong ipakita sa'yo, sabi niya, at unti-unting hininto ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno. Pero hindi ngayon. May isa pang tao na dapat nating puntahan. Mahina pa ang ilaw ng kanyang pag-asa, kailangan nating magtago sa ngayon. Tinuro niya ang isang maliit na kalye na tila palihim na daunan, mga pader na puno ng graffiti, isang tindahan na sarado at isang bakanteng lote na puno ng lumang kahoy at mga karton. Dito raw kami titigil, sabi niya. Tumayo kami sa landing ng luma at mauthaw na upuan na parang nagtago sa mata ng mundo. Pinilit kong huminga ng malalim at tinanong siya ng diretsyo. Sino ang kasama mo, Gio? Ano talaga ang papel mo sa mga pangalan? Humagulgol siya ng bahagya. Tiningnan ang mga kamay niya na ngayon ay kumukupas. Hindi ako ang taong kanilang iniisip, Lara. Nasa tapat ako ng dalawang bagay. Minsan, nandyan ako para tumulong. Minsan, ako rin ang nagiging sanhi ng problema. Pero may dahilan ako kung bakit ko dinala ang listahang iyon sa iyo. May isang pangalan na alam kong hindi dapat naroon. Nang marinig ko iyon, huminto ang mundo sa paligid ko. Naglampasan ang aking dibdib at mga kalamnan. Ano kaya? Sino ang pangalan na hindi dapat naroon? Sa aking ulo, pumasok ang imahe ng ilang kakilala. Mga kapitbahay, dating guro, isang matandang teteng nagbibenta ng kakanin sa palengke. Ang ideya na maaaring magtapos sila sa listahan ay masakit na parang apoy. Ano ang pangalan? Tanong ko ng pilit na kalmadong tono. Tumahimik siya at nag-isip. Hindi ko pa sinasabi. Kailangan mo munang makita ang lahat. Kailangan mong maniwala sa akin ng buong buo. Tumayo kami ng sabay sa dilim at sa labas nagsimulang magpatuloy ang ulan. Mga unang patak na dumadampi sa bubong at nagiging musika sa dilim. Ang kotse namin ay tila isang maliit na barko sa gitna ng malawak na dagat ng lungsod. Naglalakbay sa mga gilid nito at ako'y nakahawak sa isang timon na hindi ko alam kung papaanong lilindol. Sa loob ng sumunod na ilang minuto, nagpatuloy kami sa biyahe. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagtikislapan sa malayo at sa bawat pagliko ng sasakyan, parami ng parami ang mga tanong ko. Paano napunta ang mga pangalan sa listahan? Sino ang nag-utos? Ano ang tunay na layunin? At higit sa lahat, sakaling makita ko ang totoo, magiging ito ba ang katapusan natin o simula ng isang mas malalim na pakikipag-abentura? Bago ako tuluyang magtanong, tumigil ang sasakyan sa harap ng isang maliit na gusali na mistulang sinuong ng panahon. Pintura na nagbubuga, pinto ng kahoy na may mga pilak na pako, isang maliit na ilaw sa loob na kumikislap. Isang tao ang tumayo sa pintuan, payat, may buhok na pilak sa gilid, tumingin sa amin na parang inaasahan ang aming pagdating. Si Gio ay bumaba at mabilis na lumakad patungo sa matandang lalaki. Nagkamayan sila ng matagal, parang may matagal na pinagkasunduan. Sir Ramon, ani Gio, paggalang sa kanyang boses. Kailangan namin ng tulong. May mga tao kang kilala na kayang tumingin sa mga bagay na ito ng seryoso. Tumango si Sir Ramon, tumingin sa akin ng masinsinan. Papasok kayo, pero sa loob, walang cellphone, walang palpak. Kung may dala kayong ebidensya, ilabas ninyo at ipakita ng malinaw. Pumasok kami sa loob ng maliit na puwang. Amoy ng kape at ng lumang papel ang pumuno sa aking ilong, pati ang pag-ikot ng mga libro at tsaa. May mga mapa sa dingding, ilang larawan na naka-frame, mga mukha na may masamang nakaraan at magandang hinaharap. Naroroon ang tunog ng oras, malakas at matatag. Tumingin ako kay Gio. Ang mukha niya ngayon ay may ibang anyo, hindi ang depektibong nagtatago, kundi isang tao na handang ipakita ang kanyang panig. Inilabas niya ang supot at dahan-dahang binuhos ang mga papel sa mesa. Sir Ramon tumalon at nagbasa, nagkubli ang kilay at hindi nagbigay ng pansin sa aking pag-ikot. Maganda, mura ni Sir Ramon ng mababang boses. May hawig ito sa dating network, ngunit iba ang pagkakaayos.
Parang sistema ito ng listahan, parang talaan ng mga potensyal na sangkot sa isang bagay. Kailangan nating alamin kung sino ang may pakinabang rito. Napatingin ako sa mesa, sa mga larawan, at doon, nasa gitna ng listahan, isang pangalan ang tumalon sa akin. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ang puso ko ay tumalbog, ang paghinga ko ay huminto. Ang pangalan ay may kasamang litrato. Litrato ng isang babae na matagal ko nang kilala. Si Ana, ang una kong kaibigan sa kolehiyo. Ang may-ari ng maliit na tindahan ng sapatos sa tabi ng simbahan. Bakit siya? Natalakay mo na siya? Bulong ko. At sa bawat pantig ay tila bumagsak ang mundo. Tumango si Gio at ang mata niya ay namumula sa pagod. Hindi ko siya ilalagay doon kung hindi ako sigurado. Ngunit siya ang dahilan kung bakit hindi ako makakatulog. May mga taong handang sirain ang buhay ng mga inosente para lamang malinis ang isang landas. Nang marinig ko iyon, ang mga piraso ng puzzle ay tila nagsimulang magkabit-kabit. Kung may sinusunod na estruktura ang grupo ni Milet, kung may lista na pumipili ng mga tao, at kung ang mga napipili ay mga taong tulad ni Ana, hindi tungkol sa simpleng pagmamataas o selos, kundi mas malalim, paninikap, pagpapatay ng reputasyon, pag-alis ng impediments sa isang mas malaking planong nagtatakip ng pangalan. Tahimik kong tinanong si Sir Namon, ano ang plano? Tumango siya ng mabigat. Una, kailangan nating protektahan ang mga nasa listahan. Pangalawa, alamin natin kung paano at bakit ito nabuo. Pangatlo, kung may paglabag, ibunyag natin, ngunit may paraan. Hindi basta-basta, hindi padalos-dalos. May mga tao akong kakilala na maaaring magbigay ng dokumento, video at mga testigo. Ngunit kailangan natin ng oras, at oras ang wala tayong marami. Tumingin ako sa larawan ni Ana muli at naramdaman ko ang pagnititiyong ng aking mga daliri. Ang daliri ko'y humigpit sa bulsa. Ang papel na may pangalan ay parang isang butas na unti-unting lumalawak. Kung may oras na kailangan, paano namin matitiyak ang kaligtasan ng mga tao ngayon sa gabi mismo na ito? Bumulong si Gio. Sisimulan natin sa maliit. May isang bahay sa labas ng lungsod, isang lugar na hindi nila alam. Doon natin ilalagay ang mga taong nasa panganib habang iniimbestigahan natin. Kailangan ka rin ng proteksyon, Lara. Ito ay personal na misyon ko, hindi para ibenta sa iyo ang katotohanan, kundi para itama ang mga maling naganap. Hindi ko alam kung dapat akong bumitit ng galit o huminga ng pag-asa. Ang bawat desisyon ay isang bato na bumabagsak sa puso ko. Ngunit bago ako makapagsalita, kumatok ang pinto ng maliit na gusali. Mabigat, mabilis, isang mensahe mula sa labas. Si Sir Ramon ay tumayo at dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa labas, isang lalaki ang nakasignal sa pamamagitan ng kamay, dalang isang pakete na tila galing sa di malayong lugar. May bagong listahan ang sabi niya nang hindi man lang tumingin. May isang pangalan na nadagdag. Ang buhok sa batok ko ay parang tumindig. Si Gio ay tumingin sa akin at ang mga mata niya ay nagningnin ng isang bagay na nasa loob. Takot, oo, ngunit higit pa roon, determinasyon. Hindi pa natin alam kung saan tayo papasok, kung sino ang tunay na kaaway at kung anong kasinungalingan ang kailangang lamunin. Ngunit ang gabing iyon, sa loob ng lumang gusaling iyon, isang bagay ay malinaw. Hindi na pwede ang pagbabalik sa dati. Ang mga pangalan ay bumubulong sa hangin at ang mundo namin ay unti-unting nagiging isang larangan ng panganib at pagpipigil. Sumulyap ako sa listahang nasa mesa. Isang bagong pangalan, isang bagong posibilidad ng pagkawasak. At sa likod ng lahat, si Milet at ang kanyang mga kasama ay nagbabantay na parang mga nilalang na handang punitin ang sinumang tumapak sa kanilang sinasakop. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Gio. Kung sisihin man ako sa huli, may pagkahiwaga sa aking ngiti. At kung mawawala man ang lahat, kung ikaw ay mananagot, makikihati din ako. Ngulit kailangan kong malaman ang totoo at kasama ka sa pagbabayad nito. Ngumiti siya, malamlam pero totoo. Hindi mo kailangang mag-isa, Lara. Hindi na tayo mag-isa. At sa panahong iyon, habang bumibigat ang ulan sa bubong at ang mga ilaw sa labas ay tila naglalaro ng taguan, nagsimula ang aming maliit na alyansa. Isang saglit na pag-asa sa gitna ng gabi
at isang pangakong maghanap ng liwanag sa ilalim ng mga pangalan na nagbabantang sirain ang maraming buhay. Ngunit ang labanan ay nagsisimula lamang. Hindi man sinabi ng lalaki ang pangalan, naramdaman ko agad ang pagyugyog sa loob ng dibdib, parang may malamig na kamay na humawak sa aking gulugod. Nang dahan-dahang binuksan niya ang piraso ng papel at inalapit sa liwanag ng lamparang nagiilaw sa mesa, nakita ko ang tinta, Marco de la Cruz. Parang tumunog ang lahat sa isang malayong kuweba. Marco, ang kaibigan ko sa kolehiyo, ang nagmamay-ari ng maliit na tindahan ng sapatos sa tabi ng simbahan, ang taong tinuro ni Gio noong una. Hindi siya marunong makipagsuntukan ng salita, tumatawa, nagbibigay ng diskwento sa mga estudyante, nag-aalok ng estilo sa mga nagmamadali. Bakit siya? Tumayo si Sir Ramon at pinakauro ang hutay ng collar niya. Mga linya sa noo naglalaman ng pagod at pag-iingat. Kailangan nating kumilos layong gabi, sabi niya, boses mababang baba. Hindi lang para kay Ana, para rin kay Marco. Kung nadagdag siya, malamang may lumubog na mga mata sa paligid niya. May naglalakad na nagmamasid. Huminga ako ng malalim, pinipilit maging malinaw. Paano natin siya aabisuhan nang hindi napapansin? Tanong ko. Alam kong kahit isang maling salita lang ang makakarating sa maling tenga ay pwedeng pagkitil sa kanila. Gyumay kayanin ng saglit na katahimikan. Ako ang kukunin siya, sabi niya. May ruta ako papunta sa palengke na hindi uso sa kanila. Ilalagay namin siya muna sa bahay sa labas ng lungsod. Huwag mong babaguhin ang isip mo, Lara. Hindi ka po pwedeng sundan. Sir Ramon tumango. Maghahanda ako ng dokumento. Kailangan nating magmukhang ordinaryong paglipat lang. Huwag magtalaga ng mga kilalang sasakyan. Ako ang mag-aayos ng taglay na papeles at testigo. Kung may kamera, aalisin natin ang footage bago pa man sila makaalam. Tumingin ako kay Marco sa larawan na nakahawak sa mesa. Ang ngiti niya noon na simpleng saya. Naiisip ko ang maliit na tindahan, ang 10 pares ng lumang tsinelas na lagi niyang pinapahinga sa semento, ang munting krus sa dingding. Naiisip ko rin ang pasakit na maaaring sumunod kung tayo ay magkamali. Bumangon ako at kinuha ang bag ko. Sasama ako, sabi ko, kahit alam kong mas delikado iyon. Hindi ko papabayaang siyang mapunta sa listahan nang hindi ko sinusubukan. Tumingin si Gio sa akin na may tigas ng pangako. Kung ganoon, ihanda mo ang maliit na pouch mo. Dalhin mo ang mga lumang litrato, ang resibo mula sa tindahan, anumang bagay na magpapatunay na siya ay inosente o hindi target ng anumang utang o alitan. Kailangan ng dahilan para lumipat siya ng hindi suspetsyado. Ang ulan sa labas ay humahatak sa aming mga bintana. Ang ilaw ng kalye naglalaro sa kumukupas na anino. Sa paglabas naming palabas ng pinto, may isang sasakyan na nakaparada sa malayong sulok ng kalye. Itim ang kulay, walang kumikislap na ilaw, tahimik na tulad ng paghinga ng isang nag-aabang, tahimik na kumurot ang puso ko. Tumigil si Sir Ramon at mabilis na sumulyap. Abangan ninyo ang takbo ng mga ilaw, bulong niya, huwag magpasigaw at huwag magpadalos-dalos. Lumakad kami papalabas, ang bawat hakbang namin basa ng ulan at pag-aalangan. Sa loob ng loob, alam ko na ang gabi ay hindi lamang tungkol sa pagligtas kay Marco. Ito ang unang gabi ng tahasang paglusob sa anino ng isang sistemang handang wasakin ang buhay ng sinumang magpapatunay na hadlang sila. Habang lumalapit kami sa sasakyan ni Gio, may malabong anino na gumalaw sa kanto. Isang paalala na kami ay sinusubaybayan. Nang ilingon ko ang ulo, nakita ko ang naglalakad na anino na tila kumikilos agad, papalayo at papasok sa dilim ng eskinita. Hindi na kami maaaring umalis na walang plano, ngunit ang plano ay sisimulan na ngayong gabi, walang pagbabalik.